Meron po ba kayong naranasan na issue sa business na? As of now, meron kasi lalo na ngayon nag-increase kami ng price kasi yung last time na price namin parang wala talaga kaming halos na increase. So, ayun, sa mga bilihin din kasi parang hindi rin consistent yung price na natin. Minsan may times na, nasisiraan kami ng yung mga ingredients. So, ayun yung mga problem na encounter. Ano po yung naging solusyon niyo para po makamtan po yung issue na na-encounter mo? Ayun, sa pagdating naman sa mga ingredients parang di kami ngayon totally na bumibili ng as in maramihan kasi nga yung iba nasisira siya. So, sayang lang din. So, yun, parang nag-ano din kami, inventory costing, kung ilang ba yung nagagamit. Tapos, ayun, ano naman sa price na inano namin ngayon, okay naman siya kasi may mga bumibili pa din. Ang tanong lang po namin sa negosyo niyo po ba po may naranasan po ba kayong business challenges and paano niyo po siya nasolusyonan para po mapanatili yung pagtakbo ng negosyo? Yung naranasan ko sa business ko na ay naapektuhan siya dahil sa mataas na mga bilihin ngayon. Kaya yung naapektuhan yung business ko. So, ang ginagawa ko, para ano ko nang papatuloy ko sa manatili yung business ko, siyempre, kung ano lang yung pinakaano pangailangan ng mga tao, yun ang una-una ko, yun ang mga binibili ko na lang para umikot lang yung pera na dumarating sa amin. Bilang Filipino business po, owners, ano yung mga bagay po o issue na kinakaharap niyo po ngayon? Ang ano kasi yung competition, masyadong mahigpit ang competition, lalo na dito sa lugar natin, tabi-tabi yung tindahan, tapos yung pagtaas ng mga paninda, tapos yung yung isang number one na issue dyan, yung sa permit, tumataas. Yun lang naman anak ang ang problema ng naming mga yung kompetisyon, yung mahal na pilihin, pag pinila mo, kailangan lalabang ka sa, mo yung presyo nila. Kasi pag mataas ang presyo mo, lalo kang hindi bibilhan. Yung last po, pwede po ba kayo magbigay ng 3 gawain po para po mapagpatuloy po yung paglalago ng business niyo? Kapinda kasi kailangan yung hindi ka suplada, maganda yung relationship mo sa mga customers. Yun ang number one para tumagal ang para tumagal ang negosyo mo. Tapos, yun nga, kailangan babaan mo yung presyo mo, hindi naman yung para palugi. Medyo mababa ka para ikaw ay puntahan, para ikaw ay pilihan. Tapos, yung kailangan yung sa pagbili mo ng mga paninda, hanap ka na kung saan ka makakabili ng medyo mura. Saka yung budget mo, kailangan hindi mo uubusin kailangan paiikutin mo yung budget mo. Meron kang may systematic ka, may system ka sa pagpapaikot ng pera. Hindi yung pag may pera ka, sige, at simula, wala ka na palang puhunan. Yun, kailangan maging maganda rin yung sa paghawak ng pera.